Itapon ng dumi. Yan ang turing nila sa tatlong sanggol na nawala sa aking sinapupunan habang sila ay nagtatawanan sa karangyaan. Wala kang silbi, bulyaw ni Densyo sa bisig ng kanyang kalaguyo. Ngunit sa pagdating ng katarungan, ang kanilang maruruming lihim ay luluhod. Hindi na ako ang mahinang si Lyra. Ako ay babangon para sa aking huling anak. Kaya mo bang panuurin ang kanilang pagbaba sa impyerno? Sawang-sawa na ako, ma. 3 beses na siyang nakunan. Hindi marunong mag-alaga ng anak ang babaeng yan. Isa siyang pabigat sa pamilyang ito. Isang malas na sumisira sa pangalan natin. Habang ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa hangin, hawak pa rin ni Lyra ang mainit na plansa. Maingat na pinapatay ang bawat lukot sa puting selyadong barong ni Densyo. Ang barong na isusuot nito para sa pagpupulong sa munisipyo bukas ng umaga. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang puson, na tila ba binabakbak ang kanyang laman matapos ang huling pagkakunan, 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Pinilit niyang tumayo ng matuwid. Tiniis niya ang bawat pagkirot upang masigurong walang kahit isang dumi ang makasisira sa hitsura ng kanyang asawa. Nanigas ang kanyang mga daliri sa hawakan ng plansa. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, tila ba na puno ng buhangin na pumipigil sa bawat singasing ng kanyang hininga. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig. Nawala ng lakas na suportahan ang bigat ng kanyang sariling katawan. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likuran, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging mamabigat at masakit na hampas sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay unti-unting nadudurog sa loob ng tahimik na silid. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bahay na dating niyang tinuring na kanlungan, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng kanyang pagtitiis? Ang ituring na isang basurang walang silbi ng mismong lalaking pinangakuan niyang mamahalin? Hanggang sa huling hininga, ang pinto ng silid plansahan ay bumukas ng walang babala. Si Doña Corazon ay pumasok na may hawak na makakapal na papel. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng otoridad. Ang kanyang mukha ay walang kahit munting bakas ng pag-aalala para sa manugang na halos hindi pa nakakabawi ang katawan mula sa pagkawala ng sanggol. Inilapag niya ang mga papel sa ibabaw ng lamesa nang walang pag-iingat na nagdulot ng malakas na kalusko sa silid. Tingnan mo ito, Lyra. Ang laki na naman ng nagasto sa ospital. Wala ka nang naibigay na apo sa pamilyang ito? Winawaldas mo pa ang pera ng anak ko. Tama nga ang sabi ng mga kapitbahay. Baka naman pinarusahan ka ng langit dahil sa mga kasalanan ng pamilya mo. Yumuko si Lyra. Pinilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang sariwang sugat. Ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat sa kanya ay tila isang kadena na nakatali sa kanyang leeg, unti-unting sumasakal sa kanyang huling lakas. Pasensya na po, Mama. Ginawa ko naman po ang lahat upang ingatan ng bata. Pero hindi ko po alam kung bakit bigla na lang. Lahat? Kung ginagawa mo ang lahat, sana ay may buhay na sanggol na dumedede sa dibdib mo ngayon. Huwag mo akong dadaanin sa mga iyak-iyak mo, Lyra. Sige na, dalhan mo ng tsaa si Densyo sa kanyang opisina. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Marami pa tayong dapat gawin bukas. Tumalikod si Doña Corazon nang walang hihintaying sagot. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng mainit na plansa at tuyong luha. Dahan-dahang naglakad si Lyra patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang parusa sa kanyang sumasakit na katawan. Inihanda niya ang tsaa, timitiyak na tama ang tamis nito tulad ng gusto ng kanyang asawa. Habang hawak ang tray ng tsaa, tinahak niya ang mahabang koridor patungo sa opisina ni Densyo sa dulo ng bahay. Ang mga dingding ng lumang mansyon ng mga Alvarado ay tila lumiliit, sumasakal sa kanyang hininga. Habang papalapit siya sa pinto ng opisina,
narinig niya muli ang boses ni Densyo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat upang marinig ang bawat bulong sa loob. Oo, sweetheart, don't worry. Malapit na nating makuha ang lagda niya. Konting tiis na lang. Kapag napapirma ko na siya sa waiver ng lupa at bahay mula sa tatay niya, madali ko na siyang mapapaalis. Hindi ko na kayang tiisin ang pagiging malas at tuyot ng babaeng yan. Konting-konti na lang. Magkakasama na tayo ng tuluyan. Ang mga daliri ni Lyra ay nawala ng pakiramdam. Ang porselanang tasa sa ibabaw ng tray ay nagsimulang gumaralgal, bago tuluyang nadulas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng porselana na bumagsak sa makintab na sahig ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mainit na tsaa ay dumanak, humalo sa mga piraso ng basag na tasa, tila ba sumasalamin sa sariling dugo ni Lyra na dumanak sa ospital ilang linggo lang ang nakalilipas. Ang bawat piraso ng basag na porselana ay kumalat sa sahig, tila mga kristal ng kanyang mga pangarap na tuluyan ng nawasak. Bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Lumabas si Densyo, ang kanyang muka ay puno ng gulat na mabilis na napalitan ng matinding galit at pagkabanas nang makita si Lyra na nakatayo sa gitna ng kalat. Ano ba ang ginagawa mo? Lenny lurk mo ba ako? Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Konting bagay na nga lang ang ipapagawa sa'yo. Hindi mo pa magawa ng maayos. Kaya siguro kahit anak, hindi mo kayang ingatan sa loob ng sinapupunan mo. Ang mga salitang iyon ay mas matalim pa sa mga basag na porselana sa sahig. Tumayo si Lyra doon, parang isang estatwa ng yelo. Nakatitig sa lalaking hinalikan niya sa harap ng altar, 4 na taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nangako sa kanyang ama na aalagaan siya sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang tanging nakikita niya sa mga mata nito ay ang malamig na poot at kasakiman. Ano pang tinititig-titig mo dyan? Tumayo ka dyan at linisin mo tong kalat mo. Ayoko nang tamad sa bahay na ito. Nakakairita ka na. Tabalas na isinarado ni Densyo ang pinto. Iniwan si Lyra na mag-isa sa madilim na koridor. Dahan-dahang lumuhod si Lyra sa malamig na sahig. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, sinimula niyang pulutin ang mga matutulis na piraso ng basag na tasa. Hindi niya inalintana ang talim nito. Isang matulis na piraso ang bumaon sa kanyang hintuturo, at ang pulang dugo ay dahan-dahang humalo sa dumanak na tsaa sa sahig. Ngunit hindi niya naramdaman ang kirot sa kanyang daliri. Ang kirot sa kanyang puso ay napakabigat, napakatindi, hanggang sa ito ay maging isang malamig na pamamanhid. Habang pinagmamasdan ang sariling dugo na humahalo sa tsaa, isang maitim at malamig na hinala ang nagsimulang sumibol sa kanyang isipan. Ang 3 sanggol na nawala, ang mga nakunang laging nangyayari matapos niyang inumin ang mga gamot na binibigay ng kanyang biyenan. Lahat ba ng ito ay dahil sa kanyang kahinaan? O may mas malalim at mas tuso na kamay na nagpapatakbo ng kanyang trahedya? Ang marahang pagtunog ng mga bakal na tsuongzo sa labas ng bintana ng silid-tulugan ay hindi nagdala ng kapayapaan sa mahabang gabi ni Lyra. Hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat minuto ay lumipas na parang 1 taon ng pagdurusa, habang ang kanyang katawan ay patuloy na nakikipaglaban sa hapdi ng nakaraang pagkawala ng kanyang anak at ang mas matinding sugat sa kanyang puso. Nang sumikat ang araw, ang malamig na liwanag ng umaga ay pumasok sa silid, na tila ba pinipilit siyang gisingin upang harapin muli ang kanyang malupit na katotohanan. Bumaba si Lyra sa silid-tainan na nakasuot ng simpleng duster. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, maingat na iniiwasan ang anumang biglaang galaw na maaaring magdulot ng panibagong kirot sa kanyang puson. Ang hapagkainan ay nakahanda na, puno ng masasarap na pagkain na niluto ng mga katulton. Ngunit ang hangin sa loob ng silid ay napakabigat at tila walang buhay. Nakatayo si Doña Corazon sa tapat ng bintana. Hawak ang kanyang kulay gatas na tranghat. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa pagbigkas ng mga dasal. Ngunit ang kanyang mga mata
nang lumingon kay Lyra, ay walang kahit munting bahas ng kabanalan o habag. Lumapit si Lyra nang may paggalang, dahan-dahang yumuko upang abutin ang kamay ng kanyang binan para sa tradisyonal na pagmamano. "Magandang umaga po, Mama," inilahad ni Doña Corazon ang kanyang kamay ng may pag-aatubili, ngunit bago pa man tuluyang may dikit ni Lyra ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo, ay bigla itong binawi ng biyenan. Kinuha ni Doña Corazon ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang sariling kamay na tila ba nadumihan sa haplos ng manugang. "Siguraduhin mo sanang malinis ang mga kamay mo, Lyra. Hindi ko gusto ang amoy ng lansa o kung ano pa mga dumi pagkatapos ng kaguluhang ginawa mo kagabi sa opisina ng asawa mo. Napaka-clumsy mo talaga." Naupo si Lyra sa kanyang upuan, nananatiling nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na magkakaugnay sa ilalim ng lamesa upang pigilin ang kanilang panginginig. Bago pa man siya makapagsalita, isang mangkok ng maitim at umuusok na likido ang inilapag ng katulong sa kanyang tapat sa ilalim ng mahigpit na utos ni Doña Corazon. Ang amoy nito ay sumasakal sa ilong, isang halo ng mapait na damo, sunog na ugat, at isang kakaibang amoy bakal na gumuhit sa kanyang lalamunan. "Inumin mo iyan. Huwag mong sayangin ang pagod ko sa pagpapakula niyan simula pa madaling araw. Yan ang magpapatibay sa mahina mong matris." "Mama, baka po pwedeng mamaya ko na inumin pagkatapos kumain? Medyo sumasakit pa po kasi ang sikmura ko ngayon." Naningkit ang mga mata ni Doña Corazon. Inilapag niya ang kanyang tranghat sa lamesa na lumikha ng isang matigas na tunog na tila ba isang babala. "Anong mamaya, Lyra? Huwag kang maarte. Ang pamilyang ito ay nagbigay sa'yo ng lahat. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mo mababayaran kahit habang buhay. Kung hindi dahil sa kabaitan ng anak ko, baka kung saan ka na pinulot ng mga naghahabol sa utang ng tatay mo pagkatapos niyang mamatay. Ang tangi ko lang namang hinihingi ay bigyan mo kami ng isang malusog na tagapagmana. Ngunit kahit yon ay hindi mo magawa ng maayos. Masyado kang malas sa bahay na ito, kaya huwag mo nang dagdagan ang pagiging sway mo. Inumin mo yang na yun din." Sa sandaling iyon, pumasok si Dencio sa silid kainan. Ang kanyang salyadong barong na maingat na pinlansa ni Lyra kagabi ay walang kahit munting lukot, na lalong nagpatinde sa merienda ng katotohanan sa puso ng kanyang asawa. Naupo si Dencio sa tabi ni Lyra. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit kagabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lyra. Pinipipiga ito ng bahagya sa isang kilos, na tila ba nagpapakita ng pag-aalala sa harap ng kanyang ina? Ngunit para kay Lyra, ito ay isang mahigpit na hawak na nagbabalkan na huwag siyang gumawa ng anumang eksena. "Sweetheart, inumin mo na ang gamot na niluto ni Mama. Para sa atin din naman ito, di ba? Gusto nating magka-baby ulit. Kaya kailangan nating sumunod sa mga payo ni Mama. Konting tiis lang, ha? Para sa pamilya natin ito. I love you, so please cooperate with us." Ang boses ni Dencio ay malambot, halos parang isang pakiusap ng isang nagmamahal na asawa. Ngunit narinig ni Lyra ang nakatagong pananakot sa bawat pantig. Ito ang lalaking kagabi lamang ay tumawag sa kanya na walang silbi sa bisig ng ibang babae. Ang kanyang haplos sa kanyang balikat ay hindi na nagdala ng init, kundi isang kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang mangkok ng maitim na likido gamit ang kanyang nanginghinig na mga kamay. Ang init ng mangkok ay tila pumapaso sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang paso ng kawalang pag-asa sa kanyang dibdib. Inilapit niya ang mangkok sa kanyang mga labi at nagsimulang uminom. Ang lasa ay napakaitim at napakabigat. Tila ba dumi ng lupa na may halong kalawang na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Habang nilulunok ang bawat nitnit ng mapait na likido, ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang mga maiinit na patak ng luha ay direktang nahulog at humalo sa maitim na sabaw sa loob ng mangkok. Hindi niya binitawan ang mangkok upang magpunas ng mukha.
Pinagpatuloy niya ang pag-inom sa ilalim ng matatalas at mapunahing tingin ng kanyang binan at ang mapagkunwaring ngiti ng kanyang asawa. Matapos maubos ang huling patak, inilapag niya ang mangkok. Ang kanyang bibig ay nanatiling mapait, isang pait na alam niyang hindi na kailanman mawawala sa kanyang buhay. Kinuha niya ang mangkok at tumayo upang dalhin ito sa kusina. Nais na takasan ang mapang-aping hangin sa silid kainan. Sa loob ng kusina, habang hinuhugasan ang mangkok sa ilalim ng umaagos na tubig, narinig niya ang marahang kaluskos ng mga hakbang sa labas ng pantry. Lumingon si Lyra at sumilip sa maliit na siwang ng pinto ng imbakan ng pagkain. Nakita niya si Doña Corazon na pumasok sa kusina. Tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Ang matanda ay lumapit sa isang maliit na cabinet na gawa sa madilim na kahoy na nakalagay sa pinakasulok ng pantry. Karaniwan, ang mga tradisyonal na damo at pampalasa ay hinahayaan lamang sa mga bukas na estante. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang ginagawa ang kanyang binan. Mula sa kanyang baywang, kinuha ni Doña Corazon ang isang bungkos ng mga susi. Ang marahang pagtunog ng tanso ay umalingaw-angaw sa tahimik na kusina, habang pinipili niya ang isang luma at kulay kalawang na susi. Ipinasok niya ito sa trangkan ng cabinet, binuksan ito, at maingat na inilagay ang isang maliit na supot ng mga tuyong dahon sa loob, bago muling ilock ang pinto ng cabinet ng mahigpit. Pinagmasdan ni Lyra ang bawat galaw ng kanyang binan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at malakas. Tila ba isang tambol na nagbabala ng panganib. Bakit kailangang ilock ni Doña Corazon ang cabinet na yon? Anong itinatago ng matanda sa loob ng madilim na kahoy na cabinet na yon na hindi maaring makita ng sinuman? Habang nakatitig sa lumang tansong susi na muling isinasabit ni Doña Corazon sa kanyang baywang, ang amoy ng sunog na ugat at kalawang mula sa kanyang huling inumin ay muling gumuhit sa kanyang ilong, na nag-iwan ng isang malalim at nakatatakot na katanungan sa kanyang natitirang diwa. Ang alaala ng lumang tansong susi na nakasabit sa baywang ni Doña Corazon ay naging isang tila hindi matapos-tapos na palaisipan sa isipan ni Lyra sa mga sumunod na araw. Upang takasan ang mga mapanuring tingin ng kanyang biyenan at ang nakabibinghing katahimikan ng bahay, ibinuhos ni Lyra ang kanyang natitirang lakas sa paglilinis. Nais niyang mawala ang kanyang sarili sa bawat pagpunas, sa bawat pag-aayos ng mga gamit. Umaasang ang pisikal na pagod ay makatutulong upang patatahimikin ang bagyo sa kanyang loob. Habang maingat niyang pinupunasan ang ilalim ng isang mabigat na aparador na gawa sa kahoy na nara sa sala, ang kanyang mga daliri ay may nasalat na isang piraso ng papel na nakasingit sa pinakasulok ng sahig. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Ito ay isang medyo lukot na sobre na walang pangalan ng nagpadala, ngunit nakasulat sa labas ang pangalan ng kanyang asawa sa mga malalaking titik. Binuksan ni Lyra ang sobre at binasa ang sulat sa loob. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok sa bawat salitang kanyang nababasa. Ito ay isang pinal na babala mula sa isang pribadong nagpapautang sa Maynila na nag-aatas kay Densyo na bayaran ang isang napakalaking halaga ng utang, mga milyong piso na nakuha mula sa mga transaksyon sa kasino. Kung hindi ito mababayaran sa loob ng isang buwan, haharapin ng kanyang asawa ang matinding demanda at ang pagkawala ng kanilang mga ari-arian. Nanyinig ang kamay ni Lyra habang ibinabalik ang sulat sa loob ng sobre. Paano nangyari ito? Ang pamilya Alvarado ay kilala bilang isa sa mga pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. Ngunit bakit nagtatago si Densyo ng ganito kalaking utang? Bago pa man niya mahanap ang sagot sa kanyang sariling katanungan, ang marahang katok ng katulong sa pinto ng sala ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Ate Lyra, may bisita po kayo. Isang abogado raw po na nagngangalang Attorney Rafael. Gusto po kayong makausap tungkol sa mga dokumento ng tatay ninyo. Inayos ni Lyra ang kanyang sarili bago humarap sa bisita. Sa gitna ng malawak at maranging sala, nakatayo ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng simpleng barong.
Mayroon siyang maayos at kagalang-galang na tindig, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bihirang uri ng katapatan at kabaitan na matagal nang hindi nakikita ni Lyra sa mga taong nakapaligid sa kanya. Magandang araw po, Mrs. Alvarado. Ako si Rafael. Ako ang humawak ng mga huling dokumento ng iyong yumaong ama bago siya pumanaw. Narito ako upang iabot sa iyo ng personal ang mga orihinal na titulo ng lupa sa Batangas na tanging sa iyo lamang ipinamana ng iyong ama. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Lyra nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Sa loob ng 4 na taon ng kanyang kasal, tila nakalimutan na ng lahat ang kanyang pinagmulan. At itinuturing na lamang siya bilang isang malas na nakakabit sa pamilya Alvarado. Ngunit ang pagtrato ni Rafael sa kanya ay puno ng tunay na respeto. Isang pagtrato na nagpabalik sa kanyang dignidad bilang isang tao. Salamat, Attorney Rafael. Hindi ko akalain na may mga papeles pa palang natitira si Papa. Bago pa man matapos ni Lyra ang kanyang sasabihin, narinig ang mabilis at mabibigat na hakbang pababa ng hagdan. Si Dencio ay nagmamadaling lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit puno ng matinding galit nang makita ang asul na folder na hawak ni Rafael. Anong ginagawa mo rito, attorney? May kailangan ka ba sa asawa ko? Bakit hindi mo ako dumaan sa akin bilang pinuno ng pamilyang ito? Ang boses ni Dencio ay matalas at puno ng pagbabanta. Humakbang si Rafael ng bahagya upang harapin si Dencio na nanatiling tenang-tena sa kabila ng tensyon sa silid. Magandang umaga, Mr. Alvarado. Narito ako upang ibigay kay Lyra ang mga titulo ng lupa na pagmamay-ari niya mula sa kanyang ama. Ito ay kanyang personal na ari-arian at ayon sa batas, siya ang may karapatang tumanggap nito. Hinarap ni Dencio si Lyra at marahas na hinawakan ng kanyang bisig. Pinipiga ito sa paraang nagdulot ng tahimik na kirot sa asawa. Ako na ang hahawak ng mga papeles na yan. Bilang asawa niya, ako ang namamahala sa lahat ng kanyang mga ari-arian at transaksyon. Sweetheart, pumasok ka na sa loob. Kami na ni attorney ang mag-uusap tungkol sa bagay na ito. Dencio, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Hindi pinansin ni Dencio ang pakiusap ni Lyra. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang hawak at marahas siyang itinulak patungo sa madilim na koridor sa loob ng bahay. Sa biglaang paggalaw na yon, ang murang plastik na Kepram boot na may disenyo ng bulaklak ng jasmine na suot ni Lyra ay nadulas mula sa kanyang buhok at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog sa makintab na kahoy. Sabi nang pumasok ka na sa kwarto, Lyra, "Huwag mo na kaming abalahin dito." Napilit ang maglakad si Lyra patungo sa koridor. Ngunit lumingon siya sa huling pagkakataon bago tuluyang mawala sa paningin ng dalawa. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Rafael na dahan-dahang yumuko. Maingat nitong pinulot ang kanyang basag na keprambot mula sa sahig. Hindi ito itinapon ng abogado. Sa halip, hinawakan niya ito ng may pag-iingat. Pinagmamasdan ang nabasag na talulot ng bulaklak bago tumingala at tumingin kay Lyra. Ang mga mata ni Rafael ay nagpapakita ng isang malalim na pag-aalala at tahimik na pakikiramay na tila ba naintindihan nito ang lahat ng lihim na pagdurusa na kanyang pinagdaraanan sa loob ng mansyong iyon. Umakyat si Lyra sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Ang kanyang dibdib ay naghahabol ng hininga sa halo-halong takot at pag-asa. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang binuksan ang salamin upang silipin ang labas ng gate. Sa ibaba, nakita niya si Dencio at Rafael na naglalakad palabas ng bakuran. Ang mukha ni Dencio ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang hintuturo ay marahas na itinuturo sa dibdib ng abogado habang nagsasalita ng mabilis. Ang hangin ng hapon ay nagdala ng mga matatalas na salita ni Dencio na umabot sa pandinig ni Lyra. Huwag na huwag mong pakialaman ang mga ari-arian ng asawa ko, attorney. Huwag mong pakialaman si Lyra kung gusto mo pag magkaroon ng lisensya na magtrabaho sa bayang ito. Wala kang alam sa pamilya namin. Kaya umalis ka na bago ko pa masira ang buhay mo. Nananatating nakatayo si Rafael ng matuwid.
hindi natitinag sa banta ng kanyang asawa. Bago sumakay sa kanyang sasakyan, tumingala si Rafael patungo sa bintana ni Lyra. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa layo, naramdaman ni Lyra ang isang kakaibang lakas na tila ba sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Niyakap ni Lyra ang kanyang sarili habang isinasara ang bintana. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga bagong natuklasang lihim. Ang malaking utang ni Dencio, ang kanyang matinding interes sa asul na folder ng mga ari-arian ng kanyang ama, at ang matapang na abogado na nag-iwan ng isang bakas ng pag-asa sa kanyang basag na keprambut. Ang malamig na hangin ng umaga ay nagdala ng mga nagbabadyang ulap sa kalangitan, na tila ba nakikiramay sa mabigat na pasanin na dala-dala ni Lyra sa kanyang dibdib. Upang makalabas ng bahay nang hindi nagigising ang hinala ni Dencio at Tonya Corazon, ginamit niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ang pagpunta sa palengke upang bumili ng mga sariwang gulay para sa tanghalian. Ngunit sa halip na tumungo sa abalang pamilihan ng bayan, sumakay siya sa isang maliit na jeep patungo sa isang lumang kainan na matatagpuan sa liblib na bahagi ng Karatig Bayan. Malayo sa mga mapanuring mata ng mga kakilala ng pamilya Alvarado. Sa pinakasulok ng kainan, nakaupo si Rafael. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit nang makita si Lyra ay agad siyang tumayo at iginiya ang asawa sa isang mas pribadong lamesa. Salamat sa pagpunta, Lyra. Alam kong hindi madali para sa iyo ang lumabas ng bahay ngayon. Salamat din, Attorney Rafael. Gusto ko pong malaman ang katotohanan. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga sinabi ninyo kagabi sa harap ng gate? Huminga ng malalim si Rafael bago binuksan ang kanyang katad na bag. Kinuha niya ang ilang piraso ng dokumento at maingat na inilatag ang mga ito sa harap ni Lyra. I did some investigation, Lyra. Ayokong maging tagahatid ng masamang balita. But you need to know this before it is too late. Ito ang kopya ng isang Special Power of Attorney o SPA na nakarehistro sa ilalim ng pangalan mo. Tiningnan ni Lyra ang papel. Sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang kanyang sariling pangalan at isang pirma na kamukhang-kamukha ng kanyang sulat kamay. Ano po ito? Hindi ko matandaan na pumirma ako sa ganitong klase ng dokumento. Peke ang pirma mo rito, Lyra. Dencio forged your signature upang magkaroon siya ng otoridad na i-mortgage o isangla ang mga lupain at bahay na iniwan ng tatay mo sa Batangas. Ginamit niya ang mga ari-arian mo bilang collateral para makakuha ng napakalaking loan sa bangko at sa ilang pribadong nagpapautang. Tila ba gumuho ang mundong kinatatayuan ni Lyra. Umiling siya, pilit na tinatanggihan ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang harap. Hindi magagawa ni Dencio ito. Alam kong medyo malamig ang pakikitungo niya sa akin nitong mga nakaraang taon at palagi kaming nag-aaway dahil sa hindi ko pagkakaroon ng anak. Pero hindi niya ako nanakawan ng ganito. Hindi niya magagawang gamitin ang mga alaala ng tatay ko para lang sa pera. Baka naman may pagkakamali lang, Attorney. Lyra, tingnan mo ang petsa kung kailan ito pinirmahan at notaryo. Inilapit ni Rafael ang kanyang daliri sa petsa ng dokumento. Nang makita ni Lyra ang mga numero, ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang petsang nakasulat doon ay ang mismong linggo kung kailan siya dinala sa ospital para sa kanyang ikatlong pagkakunan. Habang siya ay nakahiga sa kama ng ospital, umiiyak at nadadalamhati sa pagkawala ng kanyang anak, ang kanyang asawa ay abala sa pagpepeke ng kanyang pirma upang tustusan ang sariling bisyo. Natakpan ni Lyra ang kanyang muka gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na pagluha. Ang bawat piraso ng pag-ibig at tiwala na itinabi niya para kay Dencio sa loob ng 4 na taon ay tuluyan mang natunaw. Naging isang maruming putik na gumapos sa kanyang pagkatao. I am sorry, Lyra. Alam kong napakasakit nito. But you have to be strong. Huwag mong ipapakita sa kanya na alam mo na ang tungkol dito habang hindi pa natin nahahanda ang lahat ng legal na hakbang.
Kailangan nating bawiin ang mga ari-arian mo nang hindi nila napapansin. Protektahan mo ang sarili mo at ang sanggol na maaaring dalhin mo pa sa hinaharap. Tumango si Lyra. Pinunasan ang kanyang mga luha ng may bagong uri ng determinasyon. Sa sandaling iyon, ang langit sa labas ay tuluyang nagdilim at ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa bubong ng kainan na lumikha ng isang malakas at tuloy-tuloy na ingay na tila ba sumasalamin sa baw sa loob ng kanyang puso. Kailangan ko nang umuwi. Baka mahalata nila na matagal akong nawala sa palengke. Tumayo si Lyra at humakbang patungo sa labasan ng kainan habang pinagmamasdan ang malakas na ulan na bumabagsak sa kalsada. Wala siyang dalang payong at ang kanyang katawan ay nagsimula ng manginig sa lamig ng hangin. Lumapit si Rafael sa kanyang tabi. Binuksan niya ang kanyang malaking itim na payong at dahan-dahang iniabot ang hawakan nito kay Lyra. Gamitin mo ito, Lyra. Baka lumala ang trangkaso mo. Hindi maganda sa kalusugan mo ang mabasa ng ulan ngayon, lalo na't kailangan mong maging malakas para sa mga susunod na araw. Habang iniabot ni Rafael ang payong, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo ng bahagya sa malamig na hawakan. Isang mabilis na daloy ng init ang naramdaman ni Lyra. Isang patunay ng tunay na pag-aalaga mula sa isang taong halos hindi pa niya matagal na kilala. Ngunit agad na binitawan ni Rafael ang hawakan at umatras ng isang hakbang upang panatilihin ang isang magalang at disenteng distansya sa pagitan nilang dalawa. Tinitiyak na walang sinumang makasisira sa reputasyon ni Lyra bilang isang asawa. Salamat, Attorney Rafael. Mag-iingat ka, Lyra. Nandito lang ako kapag kailangan mo ako. Sumakay si Lyra sa sasakyan patungo sa kanilang bayan. Mahigpit na hawak ang payong ni Rafael na tila ba ito ang kanyang huling linya ng kaligtasan sa gitna ng baw. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Alvarado, ang ulan ay unti-unti nang humuhupa, ngunit ang bawat patak ng malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang likuran ay nagpadama sa kanya ng isang matinding kilabot. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto ng bahay, sinusubukang pumasok ng tahimik hanggat maaari. Ngunit nang makatapak siya sa malawak na sala, nakita niya si Densyo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga ilaw ay nakabukas lahat kahit tanghali pa lamang. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang pulang bag ni Lyra. Ang bag na naiwan ng asawa sa lamesa ng sala sa kanyang pagmamadali kaninang umaga, na naglalaman ng ilang mga lumang sulat mula sa kanyang ama. Saan ka galing, Lyra? At bakit dala-dala mo ang payong ng ibang lalaki? Ang matatalas na tingin ni Densyo ay tila ba gustong butasin ang dibdib ni Lyra habang hinihintay ang kanyang sagot. Sa gitna ng mabigat na tensyong iyon, pinilit ni Lyra na panatilihin ang lamig ng kanyang muka. Bagamat sa loob-loob niya, ay nagkakaroon na ng matinding pag-aalala. Biglang umulan ng malakas sa palengke, Densyo. Nahirapan akong sumakay ng jeep pauwi, kaya hiniram ko muna ang payong na ito sa isang tindera roon na naaawa sa kalagayan ko. Ibabalik ko rin sa kanya bukas kapag bumalik ako sa palengke. Hindi kumbinsido si Densyo. Marahas ning inagaw ang pulang bag ni Lyra at mabilis na ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng lamesa sa sala. Ang maliit na pitaka, isang piraso ng papel na naglalaman ng listahan ng mga bibiling gulay, at ilang barya lamang ang gumulong sa makintab na kahoy. Wala ang asul na folder ng mga dokumento ng kanyang ama dahil maingat na itinabi ni Rafael ang mga kopya nito sa kanyang tanggapan para sa kaligtasan ni Lyra. Nakahinga ng maluwag si Lyra nang makitang walang nahanap ang kanyang asawa. Tumingin si Densyo sa kanya ng may pagkabanas, bago binitawan ang bag ng walang pag-iingat. Siguraduhin mo lang na ibabalik mo yan bukas. Ayokong isipin ng mga tao sa bayan na wala tayong pambili ng payong at kailangan mo pang manghiram sa mga hampaslupang tindera sa palengke. Bago pa man makasagot si Lyra, isang marahang katok sa pinto ng gate ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Mula sa bintana, nakita ni Lyra ang isang tricycle na huminto sa harap ng mansyon. Isang matandang babae na may suot na simpleng duster na may disenyong bulaklak ang dahan-dahang bumaba
Hawak ang isang malaking bayong na gawa sa dahon ng pandan. Tia Nora! Mabilis na tinakbo ni Lira ang pinto upang salubungin ang kanyang ang kapatid ng kanyang yumaong ama na nag-iisang natitirang pamilya niya sa Batangas. Ang mukha ni Tia Nora ay puno ng mga kulubot ng katandaan at pagod mula sa mahabang biyahe. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng walang katulad na init at pagmamahal. Lira, anak ko, kumusta ka na? Pasensya na kung bigla akong napadalaw ng walang abiso. May dinala akong kaunting kamote, saging, at mga prutas mula sa bukid para sa iyo. Bago pa man maakap ng mahigpit ni Lira ang kanyang narinig ang marahang tunog ng mga hakbang mula sa hagdan. Pababa si Doña Corazon, hawak ang kanyang paboritong pamaypay, at ang kanyang mukha ay agad nang nalukot sa matinding dumi at pagkasuklam nang makita ang matandang may bitbit na bayong. Sino ba ang bisitang ito na pumapasok sa bahay ko nang walang pasabi? At ano yung dala mo, Nora? Ang dumi-dumi ng tsinelas mo, may putik pa mula sa labas. Huwag kang hahakbang sa makintab kong sahig kung hindi mo lilinisin ng maayos ang mga paa mo. At pakiusap, ilagay mo yung maruming bayong mo sa labas ng pinto. Ayokong magkaroon ng mga insekto sa loob ng sala ko. Napahiya si Tia Nora. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bayong sa labas ng pinto at pinunasan ang kanyang mga tsinela sa basahan ng paulit-ulit habang humihingi ng paumanhin sa matigas na tinig. Pasensya na po, Doña Corazon. Gusto ko lang pong bisitahin ang pamangkin ko dahil balita ko ay muli siyang nakunan. Gusto ko lang siyang damayan. Damayan? Lira, sabihan mo ang mo na hindi tayo tumatanggap ng mga kung sino-sinong bisita, lalo na kapag oras ng tanghalian. Doon na lang siya sa kusina kumain, wag dito sa dining table, dahil may mga bisita kaming darating mamaya at ayokong makakita sila ng ganitong eksena. Nasaktan si Lira sa pambabastos ng kanyang biyenan sa tanghing kapamilya niya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay hinawakan ni Tia Nora ang kanyang kamay, senyas na huwag nang magpalaki ng gulo. Inakay ni Lira si Tia Nora patungo sa kusina sa likod ng bahay. Nang makarating sila sa maliit na lamesa ng mga katulong, tinitigan ni Tia Nora ang mukha ng kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha nang makita kung gaano kapayat, kaputla, at katuyo si Lira ngayon, kumpara sa masayahing dalaga na umalis sa Batangas 4 na taon na ang nakalilipas. Napansin din niya ang bahagyang pamumula sa pisingi ni Lira na tila ba galing sa isang sampal. Lira, anak, ano ang mangyari sa iyo? Bakit ganyan ang hitsura mo? Parang tuyong-tuyo ka at ang mga mata mo ay walang buhay. Hindi ka ba nila pinapakain ng maayos dito? Sabihin mo sa akin ang totoo, anak. Pinilit ni Lira ng ngumiti upang hupain ang pag-aalala ng kanyang Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Okay lang po ako, Tia. Marami lang pong inaasikaso sa bahay. At alam niya naman po, sariwa pa ang sakit ng pagkawala ng baby ko. Sa ilalim ng lamesa ng kusina, malayo sa paningin ng mga katulong at ni Doña Corazon, hinawakan ni Tia Nora ang mga kamay ni Lira. Ang mainit, magaspang, at may mga kalyong kamay ng matanda ay bumalot sa malamig at nanginginig na mga daliri ni Lira. Pinipiga ang mga ito ng may matinding pagmamahal at pangako ng proteksyon. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Tia Nora ngayon. Hindi kita iiwan na mag-isa sa bahay na ito. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, magkasama nating haharapin. May di ka na handang ipaglaban ka. Ang simpleng haplos at mga salitang iyon ay tila ba isang lunas na nagpatunaw sa yelo sa puso ni Lira. Naramdaman niya muli ang init ng isang tunay na pamilya na handang tumayo sa kanyang tabi nang walang hinihinging kapalit. Pagdating ng hapon, habang si Lira ay pinilit na magpahinga sa kanyang silid, nagboluntaryo si Tia Nora na tulungan ang mga katulong sa paglilinis ng likod bahay at pagtatapon ng mga basura sa gilid ng halamanan. Nais ng matanda na maging kapakipakinabang
upang hindi sila magkaroon ng dahilan na palayasin siya agad. Habang nag-aayos ng mga tuyong dahon malapit sa tambak ng mga basura sa likod ng kusina, may napansin si Tia Nora na isang kakaibang bagay na bahagyang nakabaon sa ilalim ng lupa at natatakpan ng mga tuyong damo. Ito ay isang maliit na bote na gawa sa maitim na plastik. Pinulot ito ng matanda at pinunasan ang dumi sa ibabaw nito. Ang label ng bote ay kalahating napunit na, ngunit may natitirang mga kakaibang sulat sa wikang Banyaga at isang maliit na babalang simbolo ng bungo sa gilid. Nang alugin niya ang bote, narinig ang marahang pagtunog ng isang maliit na piraso ng plastik sa loob. Ang natitirang bahagi ng takip nito na tila ba sadyang pinutol o sinira upang hindi mabuksan ng iba. Dinala ni Tia Nora ang bote sa loob ng kusina. Balak na suriin ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw bago ipakita kay Lyra. Ngunit bago pa man niya maitapat ang bote sa ilaw, ang pinto ng kusina ay marahas na bumukas na nagdulot ng malakas na kalabog sa dingding. Si Doña Corazon ay nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang tingin ay agad na nakapako sa maitim na plastik na boteng hawak ni Tia Nora. Anong hawak mo, Nora? Bakit ka nang ing-ialam at naghahalukay sa mga basura ng pamilya ko? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na mag-usisa sa likod ng bahay ko? Nanginig ang kamay ni Tia Nora, ngunit pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang mga labi upang hupain ang galit ng biyenan ni Lyra. Ang kanyang boses, bagamat may kaunting panginginig, ay nanatiling magalang. Doña Corazon, pasensya na po. Nakita ko lang po itong bote sa may halamanan habang nag-aayos ako ng mga tuyong dahon kanina. Akala ko po ay mahalagang gamit dahil banyaga ang sulat at kakaiba ang hugis. Kaya kinuha ko upang itanong sana kay Lyra bago ko itapon sa malaking basurahan sa labas. Marahas na inagaw ni Doña Corazon ang maitim na plastik na bote mula sa kamay ni Tia Nora. Isinilid niya ito sa bulsa ng kanyang mamahaling duster at tinitigan ng matanda ng may matinding pagbabanta. Wala kang pakialam sa mga gamit o maging sa mga basura sa bahay na ito, Nora. Kung gusto mong manatili rito ng ilang araw pa upang samahan ang pamangkin mo, matuto kang lumugar. Huwag kang umaakto na parang ikaw ang may-ari ng mansyong ito dahil isang pabor lang ang ibinibigay ko sa iyo. Huwag mo akong susubukan. Tumalikod ang matanda at mabilis na lumabas ng kusina, iniwan si Tia Nora na may malalim na pag-aalala sa kanyang puso. Ang reaksyon ni Doña Corazon ay nagpatunay lamang na may malaking lihim na itinatago ang pamilyang ito. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Isang gabi, nakaramdam si Lyra ng matinding pagkahilo at pagsusuka pagising sa umaga. Ang doktor ng pamilya Alvarado, isang lalaking may malamig na muka na kilalang tapat kay Doña Corazon, ay ipinatawag upang suriin si Lyra sa loob ng kanyang silid. Matapos ang ilang pagsusuri, humarap ang doktor kay Dencio at sa kanyang ina na naghihintay sa tabi ng kama. Congratulations, Mr. Alvarado. Ang asawa mo ay muling nagdadalantaw. Halos 5 linggo na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa ibinigay na balita. Walang yakap, walang halik, at walang kahit munting bakas ng saya sa muka ng mag-ina. Tumango lamang si Dencio ng dahan-dahan habang ang mga mata ni Doña Corazon ay tumitig sa tiyan ni Lyra nang may isang malamig at mapanuring tingin na nagdulot ng kilabot sa manugang. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Doña Corazon sa silid ni Lyra. Hawak ang isang mangkok ng tsaa na mas maitim at mas mabaho kaysa sa mga nakaraang inumin. Inumin mo ito, Lyra. Mas kailangan mo ito ngayon dahil alam nating lahat na mahina ang iyong matris. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito upang makabawi sa pamilya namin. Salamat po, Mama. Inumin ko po ito mamaya bago ako matulog. Huwag mamaya, Lyra. Gusto kong makitang inumin mo ito ngayon din para makasiguro ako na ginagawa mo ang tungkulin mo. Pinilit ni Lyra na ngumiti. Dahan-dahang itinaas ang mangkok at kunwari ay uminom ng malalaking tegok habang natatakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig.
Nang lumingon si Doña Corazon upang ayusin ang kurtina, mabilis na ibinuhos ni Lira ang natitirang likido sa loob ng isang malaking banga ng halaman sa gilid ng bintana ng balkonahe. Ang maitim na lupa ay mabilis na humigop sa lason, habang pinunasan ni Lira ang kanyang labi upang magkunwaring tapos na. Nasiyahan si Doña Corazon at lumabas ng silid. Nang sumapit ang hating gabi, nakaramdam si Lira ng matinding pagkauhaw. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan upang kumuha ng tubig sa kusina. Sa kanyang paglalakad sa madilim na koridor sa unang palapag, napansin niya ang isang manipis na guhit ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto ng silid-aklatan ni Doña Corazon. Narinig niya ang mga mahihinang bulong mula sa loob, boses ni Dencio at ng kanyang ina. Lumapit si Lira, pinipigilan ang bawat tunog ng kanyang paghinga at idinikit ang kanyang tainga sa kahoy ng pinto. Dapat masigurong makunan siya bago matapos ang buwang ito, Dencio. Kapag nawala muli ang bata, may sapat na tayong batayan para sa annulment dahil sa psychological incapacity at kawalan niya ng kakayahang magkaanak. Hindi na natin kailangang ibalik ang mga lupain sa Batangas na isinangla mo dahil mapapasatin ang lahat bilang danyos sa panloloko niya sa atin. Oh, Ma, don't worry. Mas pinalakas ko ang dosis ng gamot na binili ko sa kapatid ni Sarah. Isang linggo pa ng pag-inom, siguradong matatapos na ito. Pagkatapos, si Sarah na ang magpapanggap na nagligtas sa akin mula sa kalungkutan ng pagkawala ng anak at ang pamilya natin ang makikinabang sa lahat ng pera. Tila ba binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Lira. Ang bawat salita ay naging isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ang 3 sanggol na kanyang iniyakan, ang 3 buhay na nawala na inakala niyang kasalanan ng kanyang sariling katawan. Lahat ng iyon ay hindi aksidente. Ang kanyang mga anak ay pinatay ng mismong pamilya na pinagsilbihan niya ng may buong katapatan. Isang matinding bugso ng sakit, galit, at kawalang pag-asa ang umapaw sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gibain ang pinto at saksakin ang 2 demonyong nag-uusap sa loob. Ngunit bago pa man lumabas ang anumang tunog, mabilis niyang ginamit ang kanyang 2 kamay upang takpan ang kanyang sariling bibig. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kanyang sariling pisingi. Pinipipilan ang bawat hikbi at sigaw ng pagdadalamhati na gustong kumawala sa kanyang lalamunan sa tahimik na gabi. Nangatal ang kanyang mga tuhod at sa kanyang pagtatangkang umatras upang tumakas mula sa impyernong iyon, ang dulo ng kanyang tsinelas ay sumage sa ilalim ng isang maliit na lamesang kahoy kung saan nakalagay ang isang lumang plorera. Ang plorera ay bahagyang gumalaw. Lumika ng isang mahinang tunog ng pag-alon sa ibabaw ng kahoy. Ang bulungan sa loob ng silid ay biglang naputol. Sino yan? Ang boses ni Dencio ay puno ng alerto at ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang ay nagsimulang lumapit patungo sa pinto. Sa gitna ng matinding takot, mabilis na tumakbo si Lira patungo sa madilim na sulok ng hagdanan. Hinahayaan ang kadiliman na bumalot sa kanyang gulat na katawan habang ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumubukas. Ang pinto ng silid-aklatan ay tuluyang bumukas. Lumabas si Dencio, hawak ang isang maliit na flashlight. Ang manipis na sinag ng liwanag nito ay gumapang sa makintab na sahig. Dumaan sa paanan ng hagdanan kung saan nakatago si Lira sa likod ng malaking anino ng haligi. Pigil-pigil ni Lira ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis at napakalakas na tila ba maririnig ito sa buong koridor. Nanigas ang kanyang buong katawan. Hindi gumagawa ng kahit munting galaw. Pusa lang yata sa labas. Ipinasok ni Dencio ang kanyang flashlight sa bulsa. Tinalikuran ang hagdanan at muling pumasok sa silid-aklatan habang isinasara ang pinto. Sa sandaling iyon, mabilis ngunit tahimik na umakyat si Lira sa kanyang kwarto. Inilock niya ang pinto, napasandal sa likod nito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon niya hinayaan ang kanyang sarili na umiyak ng walang tunog.
yakap ang kanyang mga tuhod, hanggang sa sumikat ang araw sa silangan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay nagkita si Lyra at Tia Nora sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa pinakasulok ng likod bahay, kung saan walang sinumang makakarinig sa kanila. Nang matiyak na walang ibang tao, doon tuluyang bumuhos ang lahat ng luha, sakit, at matinding puot ni Lyra sa balikat ng kanyang Ikinuwento niya ang bawat salitang narinig niya kagabi. Ang plano ni Densyo at ng kanyang biyenan na patayin muli ang kanyang sanggol upang makuha ang mga lupain at bahay ng kanyang ama. Nanginig sa matinding galit si Tia Nora. Ang kanyang mga kamao ay nagkulay gatas sa higpit ng pagkakahawak. Mga demonyo sila, Lyra. Walang puso ang mag-inang yan. Kailangan nating pumunta sa pulisya ngayon din. Hindi natin pwedeng hayaan na syaktan ka pa nila at ang bata sa sinapupunan mo. Huwag muna, Tia. Pakiusap, makinig kayo sa akin. Walang halaga ang salita natin laban sa kanila. Ang pamilya Alvarado ay mayaman at may malalim na koneksyon sa munisipyo at maging sa mga pulis sa bayang ito. Kung pupunta tayo doon ng walang matibay na patunay, sasabihin lang nila na nababaliw ako o nag-iimbento dahil sa depresyon ng pagkakunan ko noon. Kailangan natin ng ebidensya na hindi nila maitatangi kahit kailan. Gamit ang lumang keypad na telepono ni Tia Nora na hindi natutunto ni Densyo, na tinawagan ni Lyra si Rafael. Nang marinig ng abogado ang buong katotohanan, naging seryoso ang kanyang boses. Ngunit nanatili itong kalmado at mapanuri. This is attempted murder, Lyra. Ngunit tama ka. Kailangan natin ng matibay na ebidensya bago tayo gumawa ng legal na hakbang. Sa ngayon, kailangan mong umakto na parang walang alam. Play along with them. Huwag mong ipakita na nagdududa ka. Magkunwari ka pa ring umiinom ng gamot tulad ng ginagawa mo. Lihim nating kukuha ng sample ng tsaa na binibigay sa'yo. At kailangan nating mag-install ng hidden camera sa kusina upang makunan ang paghahanda ng lason. Gagawa ako ng paraan para maibigay sa iyo ang camera nang hindi nila napapansin. Tumango si Lyra, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng abogado sa kabilang linya. Salamat, Attorney Rafael. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Bago tapusin ang tawag, may idinagdag na mahalagang impormasyon si Rafael. Mag-iingat ka, Lyra. Densyo is extremely desperate right now. May utang siyang higit 10 milyong piso sa mga kasino sa Maynila at naghahabol ang mga goons ng mga creditor niya. Kaya kailangan niyang makuha ang pirma mo sa lalong madaling panahon upang maibenta ang mga lupa mo at mabayaran ang utang niya. Huwag mong hahayaan na maiwan kang mag-isa kasama siya ng walang kasama. Matapos ang tawag, tumayo si Lyra sa tapat ng bintana habang pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan na wala pa ring umbok. Isang matinding pangako ang binuo niya sa kanyang puso, habang kinakausap ang kanyang anak sa kanyang isipan. Patawarin mo si Mama kung hindi ko na ipagtanggol ang mga kapatid mo noon. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa pamamagitan ng aking buhay at aking dugo, walang sinumang makasasalang sa iyo ngayon. Ipaglalaban kita hanggang sa aking huling hininga, kahit na ang kapalit ay ang aking sariling buhay. Nang sumapit ang hapon, habang nag-aayos si Lyra ng kanyang mga damit sa silid, biglang tumunog ang kanyang sariling telepono. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Agad niya itong sinagot. Sa pag-aakalang baka si Rafael o Tia Nora ito. Ngunit ang boses na sumagot sa kabilang linya ay isang boses ng babae. Matamis, malambing, ngunit puno ng lason at pagmamalaki. Hello, Lyra. Kumusta naman ang pagiging malas na asawa sa loob ng mansyong iyan? Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang pagdurusa mo. Malapit nang maging akin ng tuluyan si Densyo at kasama niyon ang lahat ng ari-arian na inaakala mong sayo. Maghanda ka na. Dahil malapit ka ng palayasin sa sarili mong buhay. Ang tawag ay biglang naputol. Nanatiling nakatayo si Lyra, hawak ang telepono sa kanyang tainga, habang ang walang katapusan
at nakatutulig na tunog ng naputol na linya ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang pagkakataong hinihintay ni Lira at Tia, Nora, ay dumating nang sumapit ang gabi ng Miyerkules. Si Doña Corazon at Dencio ay nagbihis ng kanilang pinakamagarang kasuotan upang dumalo sa isang marangyang charity gala na inorganisa ng lokal na parokya sa bayan. Habang pinagmamasdan sila ni Lira na sumasakay sa kanilang kotse, ang mukha ng dalawa ay puno ng pagmamalaki at kabanalan, isang huwad na maskara na nakasanayan na nilang isuot sa harap ng lipunan. Nang tuluyang umalis ang kotse at mawala ang tunog ng makina nito sa dulo ng kalsada, mabilis na kumilos ang dalawa. Walang oras na dapat sayangin. Nagdungo si Tia Nora sa may malaking gate ng mansyon. Tumayo siya roon, pinagmamasdan ang madilim na kalsada sa labas at nagsisilbing tagabantay sakaling may biglang bumalik. Samantala, mabilis na pumasok si Lira sa kusina bit-bit ang maliit na pinhole camera na lihim na ipinadala ni Rafael sa loob ng isang basket ng mga prutas kaninang umaga. Ang camera ay maingat na idinisenyo upang magmukhang isang karaniwang saksakan ng kuryente sa dingding. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang hawak ang screwdriver. Kailangan niyang tanggalin ang lumang sirang saksakan na malapit sa kalan, kung saan palaging nagpapakulo ng tsaa si Doña Corazon, at ipalit ang bago. Ang bawat marahang tunog ng pag-ikot ng tornilyo ay tila ba sumasabay sa mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Ang malamig na pawis ay gumapang sa kanyang noo, ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang mga daliri. Bago tapusin ang pag-install, napansin ni Lira ang palayok ng tsaa na iniwan ni Doña Corazon sa ibabaw ng lamesa upang lumamig. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na boteng kristal mula sa kanyang bulsa. Gamit ang isang kutsara, maingat siyang kumuha ng kaunting maitim at makapal na likido mula sa ilalim ng palayok at isinalin ito sa bote bago ito tinakpan ng mahigpit. Isinilid niya ang bote sa pinakamailalim na bahagi ng kanyang bulsa ng apron. Biglang narinig ang marahang tunog ng gulong ng sasakyan na pumasok sa bakuran. Ang mga ilaw ng kotse ni Dencio ay gumuhit sa bintana ng kusina. Bumalik sila! Sa labas, narinig ni Lira ang boses ni Tia Nora na nagsasalita ng malakas. Isang hudyat na may panganib. Doña Corazon! Bakit po kayo bumalik agad? Nakalimutan ko ang aking donasyong sobre sa silid ko. Dencio, dyan ka lang sa sasakyan. Kukunin ko lang mabilis ang sobre sa itaas. Habang naglalakad si Doña Corazon patungo sa pinto, sadyang natisod si Tia Nora sa isang maliit na pandekorasyong bato sa gilid ng daanan. Bumagsak siya sa semento na nagdulot ng pagkalat ng ilang tuyong dahon. Aray, ang tuhod ko! Doña Corazon, tulong po! Tila ba napilayan ako? Huminto si Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding inis at galit. Napakagulo mo, talagang matanda ka. Bakit ba dyan ka pa humaharang sa dinaraanan ko? Tumayo ka dyan! Doon, hinawakan ni Tia Nora ang laylayan ng duster ni Doña Corazon habang humihingi ng paumanhin. Pilit na pinatagal ang oras upang mabigyan si Lira ng sapat na pagkakataon sa loob ng kusina. Ang 30 segundong yon ay sapat na para kay Lira upang mabilis na itapon ang screwdriver sa drawer, ayusin ang kanyang buhok at tumayo sa tapat ng lababo upang magkunwaring naghuhugas ng mga baso. Mabilis na lumabas si Lira sa bakuran upang tulungan ang kanyang Inakay niya si Tia Nora na tumayo at dahan-dahang pinunasan ang mga dumi at tuyong dahon sa tuhod ng matanda. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang boses na lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawa ay mas matatag pa sa anumang pangako sa mundo. Pumasok si Doña Corazon sa loob ng bahay na may matinding sungit. Nakuha ang kanyang sobre sa itaas. Ngunit bago lumabas, ay nagpasya siyang dumaan muna sa kusina upang tingnan ang kanyang tsaa. Nang makapasok ang matanda, napansin niya agad ang cabinet na gawa sa madilim na kahoy
na medyo naging tabingi ang posisyon dahil ginamit ito ni Lyra upang tuntungan kanina. Isang mabilis na takot at pagkabahala ang gumuhit sa mga mata ni Doña Corazon na hindi nakaligtas sa pansin ni Lyra. Sino ang nagalaw ng cabinet ko rito? Nilinis ko lang po ang likod yan kanina, Mama. Marami po kasing alikabok at sapot ng gagamba. Hindi sumagot si Doña Corazon. Ang kanyang matalas at parang talim ng kutsilyong tingin ay dahan-dahang gumapang sa buong dingding ng kusina. Humakbang siya palapit sa sulok, malapit sa kalan, kung saan naroon ang bagong saksakan ng kuryente. Itinaas ni Doña Corazon ang kanyang kamay. Ang kanyang mahabang kuko ay dahan-dahang lumapit at handa ng hawakan ang plastik na saksakan kung saan nakatago ang lens ng hidden camera. Nanigas si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tuluyang naputol habang pinagmamasdan ang bawat milimetro ng paglapit ng daliri ng kanyang biyenan. Bago pa man maidikit ni Doña Corazon ang kanyang daliri sa plastik na saksakan, mabilis na nagsalita si Lyra gamit ang isang kalmadong boses, kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na sa matinding takot. Mama, huwag niyo pong hawakan yan. Basag po ang takip niyan sa loob at baka may live wire na nakalabas. Delikado po, baka kayo makuryente habang basa pang sahig ng kusina. Napatigil ang kamay ni Doña Corazon. Tumingin siya kay Lyra nang may matinding pag-aalinlangan bago marahas na ibinaba ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang sobre ng donasyon mula sa lamesa. Ayusin mo yan bukas, Lyra. Ayokong masunog ang bahay ko dahil sa kapabayaan mo. Napakawala mo talagang silbi kahit kailan. Mabilis na lumabas ang matanda patungo sa naghihintay na sasakyan. Nang tuluyang makaalis ang kotse, napasandal si Lyra sa lababo. Hinahawakan ang kanyang dibdib habang nagpapasalamat sa langit na naligtas sila sa kapahamakan. Ang lihim na kamera ay nanatiling ligtas at nakatago sa likod ng plastik na takip. Kinabukasan, naghanda si Tia Nora upang bumalik muna sa Batangas. Kunyari ay upang kumuha pa ng ilang personal na gamit. Bitbit niya ang kanyang malaking bayong na puno ng mga sariwang gulay at prutas upang hindi paghinala ni Densyo o ng mga katulong sa bahay. Sa pinakailalim ng bayong, maingat na nakatago sa loob ng isang binalot na dahon ng saging, ang maliit na buteng kristal na naglalaman ng sample ng tsaa na nakuha ni Lyra kagabi. Nang makalabas siya ng mansyon nang walang nakapapansin, dumiretso si Tia Nora sa ospital ng distrito, kung saan naghihintay si Dr. Amihan Reyes. Isang mapagkakatiwala ang kaibigan ni Rafael na eksperto sa toksikolohiya. Sa loob ng tahimik at pribadong laboratorio ng ospital, sinimula ni Dr. Amihan ang pagsusuri sa maitim na likido. Gumamit siya ng mga makabagong kagamitan upang suriin ang bawat chemical na humalo sa tsaa, habang si Tia Nora ay naghihintay sa labas na may hawak na rosaryo. Matapos ang ilang oras ng masusing pag-aaral, lumabas ang resulta na nagpabago sa mukha ng doktora tungo sa matinding lungkot at galit. Gabi na nang tumunog ang keypad phone ni Tia Nora na hawak ni Lyra sa loob ng kanyang madilim na silid. Si Rafael ang tumatawag, ngunit agad na itong ibinigay ang linya kay Dr. Amihan upang ipaliwanag ang natuklasan. Lyra, nakita ko na ang resulta ng tsaa na ipinadala mo sa pamamagitan ng dimo. Masakit man sabihin, ngunit ang pinakamatinding hinala mo ay tama. Ang tsaa ay naglalaman ng napakataas na konsentrasyon ng lason na mula sa renang halaman na tinatawag na erba de paret. Ito ay isang uri ng lason na nagdudulot ng matinding uterine contractions o pag-urong ng matris na pumipigil sa pagdaloy ng dugo at sapat na nutrisyon sa sanggol, na nagiging sanhi ng mabilis at masakit na pagkakunan. Naramdaman ni Lyra ang isang matinding pamamanhid na gumapang mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang mga paa. Ang katotohanan, nang mapatunayan ng siyensya, ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang 3 anak na kanyang iniyakan, ang 3 buhay na nawala na inakala niyang kasalanan ng kanyang sariling katawan. Lahat ng iyon ay hindi aksidente.
Sila ay pinatay ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit nawala ang 3 anak mo, Lyra. Hindi dahil sa mahina ang katawan mo, kundi dahil unti-unti nilang nilalason ang katawan mo sa bawat pagbubuntis mo. Sa kabilang linya, habang kasama si Tia Nora sa loob ng opisina ng ospital, hinawakan ni Dr. Amihan ang balikat ng matandang babae na umiiyak na rin sa sakit. Ang boses ng doktora ay puno ng matatag na determinasyon nang magsalita muli sa telpono. Lyra, kailangan nating iligtas ang sanggol na dinadala mo ngayon. Ipinangangako ko sa iyo, tatayo ako bilang testigo mo sa korte at ibibigay ko ang opisyal na medical na ulat na ito. Hindi ko hahayaan na makawala ang mga pumatay sa mga anak mo. Bago matapos ang tawag, sumingit si Rafael sa linya. Ang kanyang boses ay may dalang bagong impormasyon na nagpadagdag sa kilabot sa gabi. May isa pa kaming natuklasan, Lyra. Ang doktor ng pamilya Alvarado na palaging nag-e-examine sa iyo tuwing nakukunan ka, si Dr. Jose, ay pinsang buo pala ng babaeng kalaguyo ni Dencio na si Sara. Siya ang nagbigay ng lason na ito kay Doña Corazon at sadyang nagtakip sa lahat ng ebidensya ng pagpatay sa mga anak mo upang palabasin na ikaw ang may problema sa katawan. Napatitig si Lyra sa kawalan ng kanyang silid habang hawak ang telpono sa kanyang tainga. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang opisyal na ulat ng ospital na may pulang tatak na selyo na naglalaman ng katotohanan, habang unti-unting lumilinaw kung gaano kalalim at kaimpyerno ang bitag na binuo ng kanyang asawa at biyenan sa kanyang paligid upang sirain ang kanyang buhay. Ang kasakiman ay tila ba isang lason na mabilis na gumapang sa ugat ng pamilya Alvarado nang malaman nilang muling nagdadalang tao si Lyra. Dahil sa matinding panggigipit ng mga nagpapautang sa kasino sa Maynila, nagpasya si Dencio at ang kanyang ina na unahan si Lyra bago pa man nito matuklasan ang kanilang mga madidilim na plano tungkol sa mga lupain ng kanyang yumaong ama. Kumuha si Dencio ng isang private detective upang lenasundan si Lyra sa kanyang mga lakad. Nakuha ng tamtu ang mga larawan ng pagtatagpo ni Lyra at Rafael sa lumang kainan sa kabilang bayan. Sa pamamagitan ng mga anggulo ng kamera, pinalabas nilang may masiding relasyon ang dalawa. Ang pag-abot ni Rafael ng payong, ang bahagyang pagtatagpo ng kanilang mga daliri, at ang pagkuha ng abogado sa kanyang basag na keprambot ay ginamit bilang ebidensya ng pagtataksil. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay tinipon ni Doña Corazon ang lahat ng mga katulong sa loob ng malawak na sala. Nang bumaba si Lyra, marahas na inihagis ng matanda ang mga larawan sa sahig sa kanyang paanan na nagdulot ng pagkalat ng mga ito sa makintab na kahoy. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Habang pinapakain, binibihisan at binibigyan ng maranyang buhay ng aking pamilya, nagpapakasaya pala siya sa labas kasama ang ibang lalaki. Napakawalang hiya mo, Lyra. Ang dumi-dumi ng moralidad mo, pumasok ka sa bahay na ito bilang isang disente. Ngunit isa ka palang taksil na babae. Ang mga katulong ay nag-iwas ng tingin. Ang ilan ay may lungkot sa mata, habang ang iba ay nagsimulang magbulungan sa gilid ng sala. Tumayo si Lyra ng matuwid, nananatiling kalmado habang nakatitig sa mga larawan. Ang sakit na dati niyang nararamdaman ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at matigas na bakal sa kanyang dibdib. Lumapit si Dencio, umaakto na parang isang nasaktang asawa sa harap ng lahat. I trusted you, Lyra. I gave you everything. Kahit na 3 beses mo nang pinatunayan na hindi mo kayang maging isang tunay na ina sa pamilyang ito, nanatili ako sa tabi mo. Tapos ganito ang isusukli mo sa akin? Nakikipagkita ka sa abogadong iyan sa kung saan saang sulok ng bayan? Inilabas ni Dencio ang isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Isang voluntary waiver ng lahat ng ari-arian ni Lyra sa Batangas at mga annulment papers na nakahanda na. Sign this voluntary waiver at ang annulment papers na ito na yun din. Isuko mo ang lahat ng lupa ng tatay mo sa pamilya namin bilang danyos sa panuloko mo sa akin. Kapag pumirma ka, hahayaan kitang umalis ng tahimik nang hindi kita kinakasuhan ng adultery. Subukan mo kaming hamunin,
at sisirain ko ang reputasyon mo sa buong bayan. Tiningnan ni Lira ang kanyang asawa nang may matinding pandidiri at panghahamak sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mahinang babae na iiyak at magmamakaawa sa paanan nito. Hindi ko pipirmahan yan, Densyo. Kahit kailan, hindi mo makukuha ang mga lupa ng tatay ko para lang ipambayad sa marumi mong utang sa kasino sa Maynila. Nagulat si Densyo sa tapang na ipinakita ni Lira. Ang kanyang muka ay naging pulang-pula sa galit dahil sa pagkabunyag ng kanyang lihim na utang sa harap ng mga katulong. Sa matinding pagkawala ng kontrol sa sarili, itinaas ni Densyo ang kanyang kamay. Ang marahas na pagbaba ng kamay ni Densyo ay lumikha ng isang matalim at malakas na tunog nang tumama ito sa kaliwang pisngi ni Lira. Ang lakas ng hampas ay nagdulot ng pagtabingi ng kanyang ulo at naramdaman niya ang alat ng dugo na dahan-dahang gumapang sa gilid ng kanyang labi. Hindi sumigaw si Lira. Hindi rin siya lumuha. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang mukha upang harapin si Densyo. Diretsong nakatitig sa mga mata nito at malamig na pinunasan ang dugo sa kanyang labi gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa kanyang paghakbang pabalik, naramdaman ni Lira na may natapakan si Densyo sa sahig, ang kanyang basag na keprambut na may disenyo ng jasmine na nahulog kanina sa gulo. Marahas itong nadurog sa ilalim ng sapatos na kanyang asawa. Nang tumalikod si Densyo upang maglakad sa sala, dahan-dahang lumuhod si Lira, pinulot ang mga nadurog na plastik na talulot ng bulaklak, at maingat na isinilid ang mga ito sa kanyang bulsa. Ito ang huling tanda ng tuluyang pagkawasak ng kanilang kasal na hindi na kailanman muling mabubuo. Nang dumaan ang hapon, isang matapat na katulton sa bahay ang liyat na lumapit kay Lira habang nag-aayos ito ng gamit sa kusina. Bumulong ito na may dalang takot. Ate Lira, mag-iingat po kayo. Narinig ko po kanina na ang formal na petisyon na nag-aakusa sa inyo ng adultery ay ipinadala na ni Doña Corazon sa barangay at sa simbahan noong 1 linggo pa, bago pa man mangyari ang away ninyo ngayon. Handa na po ang lahat ng bitag nila laban sa inyo. Tumango si Lira, nagpapasalamat sa katapatan ng katulton. Alam niyang lalong sumasikip ang bitag sa kanyang leeg. Bago matapos ang araw, hinarap muli siya ni Densyo sa may pintuan ng kanyang silid. Ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa kanyang muka. Mayroon ka na lang hanggang bukas ng umaga upang mag-isip, Lira. Kung hindi ka pipirma, ipopost ko ang lahat ng mga larawang ito sa local social media at ipapadala ko sa mga pahayagan sa distrito. Sisirain ko ang pangalan mo at ng pamilya mo sa buong Batangas. Piliin mo kung gusto mong umalis na may kaunting dangal o mapunta sa kulungan bilang isang makasala ng babae. Sa kabila ng matinding banta ni Densyo, hindi hinayaan ni Lira na lamunin siya ng takot. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang labi ay naging isang selyo ng kanyang panunumpa na tatayo siya at lalaban. Sa tulong ni Tija Nora, liyat siyang lumabas ng mansyon ng sumunod na umaga upang magtungo sa opisina ni Rafael. Ito na ang simula ng kanilang lihim na paghahanda para sa huling vanbay ng katarungan. Dinala ni Rafael si Lira sa isang pribado at ligtas na silid sa loob ng himpilan ng pulisya ng distrito. Doon ay hinarap nila si Chief Antonio, isang tapat at kagalang-galang na opisyal na matagal ng kaibigan at kaklase ni Rafael sa kolehiyo ng batas. Ipinakita ni Rafael ang opisyal na ulat ng toksikolohiya mula kay Dr. Amihan Reyes na nagpapatunay na ang tsaa ni Lira ay nilagyan ng lason. Seryoso ang mukha ni Chief Antonio habang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Napakaseryoso ng akusasyong ito, Attorney Rafael. Ngunit upang makakuha tayo ng matibay na arrest warrant mula sa korte, kailangan natin ng direktang patunay na ang pamilya Alvarado nga ang sadyang naglagay ng lason sa inumin ni Mrs. Alvarado. Ngumiti ng bahagya si Lira. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na memory card na lihim niyang kinuha mula sa saksakan ng kuryente sa kusina kagabi, bago pa man mapansin ni Doña Corazon. Ipinasok ito ni Rafael sa kanyang computer at sinimulan nilang panuurin ang video. Sa screen, malinaw na malinaw ang kuha.
Nakita si Doña Corazon na pumasok sa kusina, lumingon-lingon upang tiyaking walang nakakakita. Bago kumuha ng isang maliit na supot ng puting pulbos mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa palayak ng tsaa na inihahanda para kay Lira. Ang bawat galaw ng matanda ay walang pag-aalinlangan. Napatango si Chief Antonio. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding determinasyon. This is more than enough. Ang video na ito, kasamang ulat ni Dr. Amihan, ay sapat na upang arestuhin si Doña Corazon at si Dencio para sa kasong frustrated murder at physical abuse. Kami na ang bahalang mag-asikaso ng mga legal na dokumento para sa pag-aresto sa kanila. Habang inaasikaso ni Chief Antonio ang mga papeles, nagpatuloy si Rafael sa paghahanda ng panig ng pananalapi. Gumawa siya ng mga dokumento para sa isang emergency asset freeze at injunction order upang harangin ang anumang pagtatangka ni Dencio na ilipat ang mga lupain ng ama ni Lira sa pangalan ng kanyang kalaguyong si Sara o ibenta ito sa iba. Sa loob ng tahimik na tanggapan ni Rafael, napansin ng abogado ang panginginig ng mga kamay ni Lira dahil sa lamig ng aircon at matinding stress ng paparating na laban. Tumayo si Rafael, nagtungo sa maliit na pantry ng kanyang opisina. At pagbalik, ay may dalang isang baso ng mainit na gatas. Dahan-dahan niya itong inilapag sa tapat ni Lira. Inumin mo ito, Lira. Sabi ni Dr. Amihan, kailangan mong uminom ng maraming gatas para sa kalusugan ng baby sa sinapupunan mo. Don't stress yourself too much. Nandito ako. I will protect you and your child. Hindi ko hahayaan na muli kayong masaktan ng pamilyang yan. Tumingin si Lira sa baso ng mainit na gatas at dahan-dahang napaiyak. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong nag-alaga sa kanyang kalusugan ng may tunog na pagmamahal at respeto. Hindi dahil sa tungkulin o pagnanais na magkaroon ng tagapagmana, kundi dahil sa pagpapahalaga sa kanya bilang isang tao. Salamat, Rafael. Ang kabaitan mo ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa sandaling iyon, pumasok ang assistant ni Rafael na may dalang pinakabagong ulat tungkol sa pananalapi ng pamilya Alvarado. Attorney, may kakaiba kaming natuklasan. Si Sara, ang kalaguyo ni Dencio, ay biglang nag-withdraw ng lahat ng kanyang pera sa bangko at ibinenta ang kanyang mga personal na ari-arian kahapon lamang. Tila ba naghahanda siyang tumakas? O may itinatago siyang plano na hindi alam ni Dencio? Napakunot si Rafael. Ano ang balak ng babaeng ito? Bago pa man sila makapag-isip ng malalim, biglang tumunog ang telepono sa opisina ni Rafael. Si Tia Nora ang tumatawag mula sa mansyon ng mga Alvarado. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at pagmamadali. Lira, Dencio has just sent out invitations. Magpapakita siya ng isang malaking grand wedding anniversary party na darating na Sabado sa mansyon. Inanyayahan niya ang lahat ng mga kamag-anak, kakilala at maging ang mga pinuno ng bayan. Ang plano niya ay i-project ang mga peking larawan ninyo ni Attorney Rafael sa malaking screen sa harap ng lahat ng bisita upang hiyain ka at pilitin kang pirmahan ang waiver ng lupa ng tatay mo. Napatayo si Lira. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang Sabado ay 2 araw na lamang mula ngayon. Inilapag ng assistant ni Rafael ang isang gintong imbitasyon sa lamesa, na sadyang ipinadala rin ni Dencio sa opisina ng abogado upang asarin ito. Ang imbitasyon ay kumikinang sa ginto, ngunit sa hawak ni Lira, ito ay tila ba kasing lamig ng yelo ng kamatayan. Ang gabi ng Sabado ay sumapit na may dalang kakaibang lamig na gumuhit sa buong mansyon ng mga Alvarado. Ang buong bakuran ay napuno ng nagliliwanag na mga gintong ilaw at ang driveway ay pinuno ng mga mamahaling sasakyan ng mga kilalang tao, politiko, at mga prominenteng kamag-anak ng kanilang angkan. Ang marahang tunog ng klasikal na musika ay umalingaw-ngaw mula sa malawak na sala na nagtatago sa madilim at mabahong katotohanan na nakabaon sa ilalim ng mga pundasyon ng bahay na iyon. Ang bulwagan ay napuno ng amoy ng mamahaling pabango
at ang tunog ng pag-alon ng mga baso ng champagne, habang ang mga bisita ay nagtatawanan at nag-uusap tungkol sa kanilang mararangyang buhay. Ito ay isang pagtitipon ng mga mapagkunwari, kung saan ang bawat ngiti ay may katapat na interes at ang bawat salita ay may nakatagok panunubok. Tumayo si Doña Corazon sa ibabaw ng mababang entablado na gawa sa kahoy na nara, nakasuot ng isang napakagandang terno na may disenyong kulay ginto. Kinuha niya ang microphone at nagsimulang magsalita gamit ang kanyang pinakamalambing at tila banal na boses. Magandang gabi sa inyong lahat, aking mga mahal na kamag-anak at kaibigan. Ang pamilya Alvarado ay palaging nakatayo sa kabutihan, tradisyon at pagpapahalaga sa pamilya. Kahit na dumaan kami sa maraming pagsubok, lalo na sa kawalan ng supling sa aming tahanan, pinili pa rin naming maging mapagbigay at maunawain sa aming manugang na si Lira. Palagi namin siyang tinanggap ng buong puso sa kabila ng lahat. Ang mga bisita ay nagpalakpakan, pinupuri ang kabaitan ng isang santa na ipinapakita ng matanda. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Dencio na mukhang napakakisig sa kanyang barong. Ngunit sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang itim na folder na naglalaman ng mga peking larawan ng pagtataksil ni Lira. Paminsan-minsan ay tumitingin si Dencio sa kanyang orasan. May kaunting inis sa kanyang mukha. May isang bagay na gumugulo sa kanyang isip. Ang kanyang kalaguyo na si Sarah ay hindi pa sumasagot sa kanyang mga tawag at hindi pa dumarating sa pagtitipon, kahit na ito ang uri ng marangyang okasyon na matagal na nitong gustong daluhan upang ipakita ang kanyang tagumpay. Biglang naputol ang tawanan sa gilid ng bulwagan. Ang bawat mata ay lumingon patungo sa pintuan ng sala. Pumasok si Lira. Nakasuot siya ng isang simpleng duster na may kulay aso na langit na gawa sa seda, na nagpapakita ng bahagya sa kanyang maliit na tiyan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at wala siyang suot na kahit anong mamahaling alahas. Ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang kakaibang uri ng kapayapaan at katatagan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot o hiya, habang pinagmamasdan ang mga mapanuring tingin ng mga bisita na nagsimulang magbulungan sa ilalim ng entablado. Tingnan mo siya, napakapal ng muka na pumunta pa rito pagkatapos ng balitang nakikipagkita siya sa ibang lalaki. Talagang walang kahihiyan ang babaeng yan. Habang naglalakad si Lira sa gilid ng bulwagan, isang matandang katulong na nagngangalang Aling Maria, ang nag-iisang nakakaalam ng kanyang lihim na pagdurusa sa bahay na iyon, ang lumapit sa kanya dala ang isang tray. Sa halip na ialok ang malamig na champagne, tulad ng ginagawa sa ibang bisita, lihim na inilapag ni Aling Maria ang isang baso ng maligamgam na tubig sa maliit na lamesa malapit kay Lira bago bumulong ng napakahina. Uminom po kayo nito, Ma'am Lira, para sa kalusugan ng baby sa sinapupunan ninyo. Magpakatatag po kayo. Numiti ng bahagya si Lira. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalmort sa munting makataong haplos na natanggap niya sa gitna ng silid na puno ng mga halimaw. Kinuha niya ang baso at uminom ng dahan-dahan. Lumapit si Dencio sa kanya. Ang kanyang mukha ay nakangiti para sa mga bisita. Ngunit ang kanyang boses nang bumulong sa tainga ni Lira ay puno ng matinding lason. Last chance, Lira. Pirmahan mo na ang waiver at ang mga papeles ng annulment na yun din, bago ko simulan ang aking presentasyon sa screen sa likod ko. Huwag mong hintayin na kaladkarin ko ang pangalan mo sa putik sa harap ng lahat ng tao rito. Hindi ka na makakalabas ng bayang ito ng may danggal. Tinitigan ni Lira ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at puno ng matinding panghahama. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, Dencio. Ngunit tandaan mo ito. Tingnan natin kung sino ang tuluyang gagapang sa putik bago matapos ang gabing ito. Naningkit ang mga mata ni Dencio sa galit. Humakbang siya palayo kay Lira at mabilis na umakyat sa entablado. Hawak ang microphone habang sinisenyasan ang technician sa gilid na ihanda ang malaking projector screen sa likod niya. Mga mahal kong kamag-anak at kaibigan. Ngayong gabi, bago natin ipagpatuloy ang kainan,
Meron akong isang napakahalagang katotohanan na dapat ihayag tungkol sa aking asawa na si Lyra May Villamor. Isang katotohanan na magpapakita kung bakit hindi karapat-dapat ang babaeng ito na manatili sa pamilya Alvarado. Itinaas ni Dencio ang remote control sa kanyang kamay. Ang kanyang daliri ay nakatapat na sa button upang i-project ang mga pekeng larawan ng pagtataksil ni Lyra sa harap ng nagbubulungang karamihan na naghihintay sa ibaba ng entablado. Sa gitna ng nakabibinging bulungan ng mga bisita, pinindot ni Dencio ang button ng remote control na may dalang isang mapang-asar at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Inasahan niyang makikita ang mga larawan ng pagtataksil ni Lyra sa malaking projector screen upang tuluyan itong mapahiya at mapilitang sumuko sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang screen ay biglang nagbago. Sa halip na ang mga larawan ng Thumb 2, isang napakalinaw na video ang nagsimulang mag-play. Ang screen ay nagpakita ng kuha mula sa loob ng kusina ng mansyon Alvarado. Nakita si Doña Corazon na pumasok, lumingon-lingon sa paligid ng may takot, bago kumuha ng isang maliit na supot ng puting pulbos mula sa kanyang bulsa at ibinuhos ito sa palayok ng tsaa na inihahanda para kay Lyra. Ang bawat galaw ng matanda, ang kanyang malamig at walang pusong mukha habang hinahalo ang lason, ay nakita ng bawat bisita sa loob ng bulwagan. Ang video ay nagpatuloy sa pagplay ng paulit-ulit sa isang loop. Isang matinding at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Walang sino mang huminga sa loob ng ilang segundo bago tuluyang sumabog ang bulungan, gulat at matinding bulung-bulungan mula sa mga kamag-anak at kilalang panauhin. Nalaglag ang baso ng champagne mula sa nanginginig na kamay ni Doña Corazon na nadurog sa makintab na sahig at nagkalat ng likido sa paligid. Ang mukha ng matanda ay nawalan ng lahat ng kulay. Naging maputla na parang isang bangkay. Patayin ninyo yan! Patayin ninyo ang screen! Sinong gumawa nito? Technician, patayin mo yan ngayon din. Ngunit ang technician ay wala na sa kanyang posisyon. Sa tabi ng computer, nakatayo si Rafael na malamig na nakatitig sa kanila. Dahan-dahang umakyat si Rafael sa entablado at kinuha ang microphone mula sa naninigas na kamay ni Dencio. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang nakikita ninyo sa screen ay hindi isang palabas. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nakuna ng 3 beses si Lyra May Villamor. Hawak ko rito ang opisyal na medical na ulat ng toksikolohiya mula kay Dr. Amihan Reyes ng Ospital ng Distrito. Ang tsaa na sadyang ibinibigay ni Doña Corazon kay Lyra ay naglalaman ng lason na erba de paret na sadyang pumuputol sa buhay ng mga sanggol sa kanyang sinapupunan upang pilitin siyang sumuko sa kanyang mga ari-arian para ipambayad sa 10 milyong pisong utang ni Dencio sa kasino sa Maynila. Nawala ng kontrol sa sarili si Dencio nang makitang tuluyan ng gumuho ang kanyang plano at reputasyon sa harap ng buong bayan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lyra. Magsisinungaling kayo. Walang hiya kang babae ka. Sisirain kita. Sumigaw si Dencio at marahas na sumugod patungo kay Lyra. Itinaas ang kanyang kamay upang saktan ang asawa sa harap ng lahat ng bisita. Ngunit bago pa man niya madampian si Lyra, mabilis na humarang si Rafael sa harap ng asawa, habang ang malalaking pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Si Chief Antonio, kasama ang ilang armadong pulis, ay mabilis na pumasok sa loob. Sinalubong nila si Dencio, binuhat ang kanyang mga bisig at marahas siyang ibinaba sa sahig bago ito nilagyan ng posas sa likod ng kanyang likod. Ang mukha ni Dencio ay nadikit sa mamahaling karpet ng mansyon habang siya ay sumisigaw sa galit. Doña Corazon Alvarado at Dencio Alvarado. Kayo ay arestado sa ilalim ng warrant para sa kasong frustrated murder, physical abuse, at sistematikong paglalason sa ilalim ng batas ng Republic Act 9,262. May karapatan kayong manahimik. Ang lahat ng sasabihin ninyo ay gagamitin laban sa inyo sa korte. Ang mga kamag-anak ng pamilya Alvarado ay mabilis na umatras, lumalayo sa mag-ina na tila ba may nakakahawang sakit ang mga ito.
Ang kahihiyan ay tuluyang bumalot sa kanilang pangalan sa gabing iyon. Habang nilalagyan ng posa si Doña Corazon, ang kanyang mamahaling tranghat na gawa sa perlas at ginto ay nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa kahoy na sahig. Tumayo si Lyra ng napakatayog at may matatag na dignidad sa gitna ng bulwagan, pinagmamasdan ang tranghat na walang awang natapakan at nadurog sa ilalim ng mabibigat na bota ng mga pulis habang dahan-dahang kinakaladkad ang kanyang biyenan palabas. Bago sila tuluyang mailabas, isang opisyal ng pulisya ang lumapit kay Chief Antonio at bumulong sa paraang narinig din ni Lyra. Chief, hinalugog po namin ang apartment ng kalaguyo ni Dencio na si Sarah. Wala na po siya roon. Tumakas na po siya tangay ang lahat ng kanyang pera. At nag-iwan ng sulat na nagsasabing hindi siya sasama sa kulungan para sa mga utang sa kasino ni Dencio. Narinig ito ni Dencio habang kinakaladkad siya ng mga pulis. At isang matinding ungol ng sakit at pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan nang matanto na siya ay tuluyan ng tinalikuran ng babaeng pinag-alayan niya ng kanyang buhay at kasakiman. Habang isinasakay si Doña Corazon sa sasakyan ng pulis, lumingon ito sa huling pagkakataon kay Lyra. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding puot at kapangitan, at sumigaw siya ng buong lakas na narinig ng buong kapitbahayan sa tahimik na gabi. Magsisisi ka, Lyra. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kahit kailan. Ang batang yan sa sinapupunan mo ay magdadala ng sumpa ng aming dugo. Mamamatay rin yan tulad ng 3 nauna. Isinarado ng pulis ang pinto ng sasakyan. Pinuputol ang kanyang mga rusa. Nang magsimulang umandar ang mga sasakyan ng pulis, ang malakas na tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Dahan-dahang lumalayo patungo sa dulo ng kalsada, habang iniwan si Lyra na nakatayo sa ilalim ng gintong ilaw ng mansyon. Sa wakas ay malaya na mula sa impyernong gumapos sa kanya sa loob ng 4 na taon. Iniwan ni Lyra ang mansyon ng mga Alvarado nang walang kahit munting bakas ng paglingon sa mga madidilim nitong pader. Ang buong ari-arian ay pansamantalang ipinag-utos ng korte na i-freeze habang nagpapatuloy ang pag-usig sa kaso. Ngunit para kay Lyra, ang kanyang tunay na kayamanan ay hindi ang lupain o pera, kundi ang kalayaang sa wakas ay kanyang nakamit. Sumakay si Lyra at si Tia Nora sa isang provincial bus patungo sa Batangas. Habang umaandar ang sasakyan, hinayaan ni Lyra na dampiin ng malamig na hangin mula sa bintana ang kanyang mukha. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon na naramdaman niya ang tunay na ginhawa sa kanyang paghinga. Malayo sa mapang-aping amoy ng tsaa at lason, nanirahan sila sa isang simpleng bahay, nagawa sa kahoy at kawayan, malapit sa dalampasigan, kung saan ang tunog ng mga alon ay naging kanilang pang-araw-araw na oyayi. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas sa paraang payapa at puno ng paggaling. Ang tiyan ni Lyra ay lumalaki ng malusog at ligtas, nang walang anumang takot na may lason na muling sisira sa buhay sa kanyang loob. Madalas na ginugugol ni Lyra ang kanyang mga hapon sa balkonahe ng bahay. Dahan-dahang tinatahi gamit ang kanyang sariling mga daliri ang maliliit na damit ng sanggol mula sa malambot na puting koton. Ang bawat tahi ay naging isang uri ng meditasyon, isang paraan ng pagpapagaling sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang kanyang mukha na dating tuyot at puno ng lungkot ay nagsimulang magkaroon ng kulay at ningning ng isang tunay na ina na naghihintay sa kanyang supling. Tuwing Sabado at Linggo, palaging bumibiyahe si Rafael mula sa lungsod upang bisitahin sila. Hindi siya kailanman lumampas sa kanyang hangganan. Pinanatili niya ang isang magalang at disenteng pakikitungo habang binibigyan si Lyra ng sapat na oras upang magpagaling. Nagdadala siya ng mga aklat tungkol sa pag-aalaga ng bata, mga sariwang prutas, at tinutulungan si Tia Nora sa pag-aayos ng sirang bakod at pagpipinta ng dingding ng bahay. Pinagmamasdan siya ni Lyra mula sa bintana at sa kauna-unahang pagkakataon. Naramdaman niya ang isang banayad na init sa kanyang dibdib. Isang uri ng pag-asa na maaari pa pala siyang makaranas ng tunay na pag-ibig. Isang gabi,
Sa ilalim ng maliwanag at pilak na sinag ng buong buwan na nagpapaliwanag sa ibabaw ng dagat, nagising si Lyra dahil sa isang matindi at sunod-sunod na kirot sa kanyang puson. Ang oras ay dumating na. Mabilis na tinawagan ni Tia Nora si Rafael na no'y nananatili sa isang maliit na inn sa bayan. Kumaripas ng takbo si Rafael patungo sa kanilang bahay. Ang kanyang buhok ay magulo at halatang nagmamadali. Ngunit nang makita si Lyra, ay pinilit niyang maging mahinahon. Dahan-dahan niyang binuhat, si Lyra patungo sa kanyang sasakyan. Tinitiyak na komportable ang asawa sa bawat galaw. Hingang malalim, Lyra, nandito ako. Hindi kita iiwan. Magiging okay ang lahat. Nang makarating sila sa ospital ng distrito, mabilis na ipinasok si Lyra sa delivery room sa ilalim ng pangangasiwa ng mga mababait na doktor na kaibigan ni Dr. Amihan. Matapos ang ilang oras ng matinding pakikipaglaban, ang matinis at malakas na iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Hindi ito iyak ng lungkot. Ito ay, tila ba isang kanta ng tagumpay na tuluyang naghugas sa lahat ng mga taon ng kanyang pagluha sa mga nawalang anak. Isang malusog na sanggol na lalaki ang ligtas na isinilang sa mundo. Ipinasok si Rafael sa silid-bawi upang makita si Lyra na mahigpit na yakap ang kanyang anak na nakabalot sa malambot na kumot. Lumapit ang abogado sa tabi ng kama. Kinuha ni Rafael ang isang malinis at mainit na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang mga butan ng pawis sa noo ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nanginggilid sa luha ng matinding saya habang nakatitig sa mag-ina ng may malalim na pagmamahal at pangako ng proteksyon. Napakataas ng katapangan mo, Lyra. Ipinanganak mo siya ng napakagandang bata. Napakatapang mong ina. Salamat sa pananatili sa tabi ko, Rafael. Kinabukasan, isang katulong sa ospital ang pumasok sa silid ni Lyra at nag-abot ng isang maliit na pakete na ipinadala sa pamamagitan ng post office. Walang pangalan ang nagpadala sa labas ng sobre. Ngunit, naglalaman ito ng isang magandang maliit na kwintas na gawa sa pilak para sa sanggol at isang simpleng card na may nakasulat na, "Maligayang bagong simula sa inyong dalawa." Ang selyo ng sobre ay nagpapakita na ito ay ipinadala mula sa isang maliit na post office sa labas ng Maynila, isang misteryo na nag-iwan ng ngiti sa mga labi ni Lyra, na nag-iisip na baka ito ay mula sa isang taong nais ding magsimula ng bagong buhay. Dahan-dahang binuhat ni Lyra si Nico upang ayusin ang kanyang higaan. Nang bahagya niyang iikot ang sanggol upang ayusin ang likod ng leeg nito, napatigil si Lyra. Sa likod ng leeg ni Baby Nico, nakita niya ang isang maliit na pulang marka ng kapanganakan. Ito ay may hugis ng isang perpektong maliit na patak ng luha. Nakahinga ng malalim si Lyra. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding gulat at pasasalamat. Ito ang eksaktong hugis ng marka ng kapanganakan na mayroon ang kanyang yumaong ama sa likod ng leeg nito bago ito pumanaw. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana, patungo sa malawak na karagatan habang ang tunog ng mga alon ay patuloy na gumagulong sa pino at puting buhangin ng dalampasigan. Tila ba bumubulong ng isang tahimik na basbas ng proteksyon para sa kanyang huling anak. Ang 3 taon ay mabilis na lumipas, na parang isang panaginip ng paggaling sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa Batangas. Ang madidilim na anino ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng amoy ng sariwang hangin at ang tunog ng tawanan ng mga bata sa dalampasigan. Nakatayo si Lyra sa balkonahe ng isang maganda, ngunit simpleng gusali na gawa sa kahoy at semento. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang kahoy na karatula na may nakasulat na, "Liwanag ng Ina." Ito ang mayam na kanyang itinayo, gamit ang mga naisaling pera mula sa mga ari-arian ng kanyang ama at ang danyos na ipinag-utos ng korte na ibayad ng pamilya Alvarado sa kanya. Ang mayam na ito ay nagsisilbing kanlungan para sa mga kababaihang naging biktima ng karahasan at mapang-aping pagsasama sa pamilya. Sa loob ng bakuran, ilang kababaihan ang masayang nag-uusap habang nag-aaral ng mga bagong kasanayan sa pananahi at pagluluto. Pinagmamasdan sila ni Lyra,
At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malalim na kahulugan ng kanyang buhay. Hindi na lamang siya isang biktima na nakaligtas mula sa impyerno. Siya na ngayon ay isang tagapagtanggol ng mga mahihina. Sa labas, sa pino at puting buhangin ng dalampasigan, ang 3 taong gulang na si Nico ay masayang tumatakbo. Siya ay malusog, mabilog, at puno ng buhay. Ang kanyang maliliit at hindi pa gaanong matatag na mga hakbang ay nag-iwan ng mga bakas sa buhangin, habang ang kanyang matinis na tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. "Mama, tingnan mo ako! May nakita akong magandang shell!" Ang boses ni Nico ay napakalinaw at puno ng hanhoan sa ilalim ng sikat ng umaga. Lumapit si Lyra, lumuhod sa buhangin, at hinaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak nang may walang katapusang pasasalamat sa langit. Lumabas si Rafael mula sa opisina ng Mayam, nakasuot ng simpleng linen na polo. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging matatag na pader na nagpoprotekta sa kanila. Siya ang humawak sa lahat ng legal na dokumento ng may alam nang walang hinihinging kahit isang sentimo, at patuloy na nag-aalaga kay Lyra ng may buong katapatan at pag-iingat. Lumapit si Rafael sa tabi ni Lyra. Pinagmamasdan si Nico na muling tumatakbo patungo sa mga alon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pelus na kahon at dahan-dahang binuksan ito sa harap ni Lyra. Sa loob ay may nakalagay na isang simpleng singsing na gawa sa pila. Walang mamahaling hiyas, ngunit kumikinang sa ilalim ng araw. Lyra, hindi ito kasing garbo ng mga alahas na nakikita mo sa mga mamahaling tindahan. Ngunit ang simpleng singsing na ito ay naglalaman ng aking buong buhay at pangako. Gusto kong maging katuwang mo sa buhay, hindi lang bilang abogado o kaibigan mo, kundi bilang asawa mo at ama ni Nico. Gusto kong protektahan kayong dalawa sa bawat araw ng aking buhay. Papayag ka bang maging asawa ko? Tumingin si Lyra sa singsing bago tumingala sa mga mata ni Rafael na puno ng katapatan at malalim na pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding saya, at tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Tinatanggap ko, Rafael. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng ganitong uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpoprotekta at nagbibigay ng halaga sa akin bilang tao. Dahan-dahang isinuot ni Rafael ang singsing sa kanyang daliri, at ang kanilang mga kamay ay nagtagpo ng may matatag na kapit. Nakita sila ni Nico mula sa malayo. Humagihik ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Ipinulupot ni Nico ang kanyang maliliit na bisig sa mga binti ni Lyra at Rafael. Hila-hila silang dalawa pababa sa buhangin. Lumuhod si Rafael. Binuhat ang bata sa kanyang mga bisig at niyakap si Lyra ng mahigpit. Doon, sa gitna ng dalampasigan, binuo nila ang isang tunay na yakap ng isang pamilyang binuo ng pag-ibig at katarungan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, may ibinahagi si Rafael na huling legal na balita na nagmula sa lungsod kaninang umaga. Nakuha ko na ang pinal na ulat mula sa korte, Lyra. Opisyal ng tinanggihan ng Supreme Court ang huling apela ni Doña Corazon at Dencio. Ang kanilang hato na habang buhay na pagkabilanggo ay pinal na at hindi na mababago kahit kailan. Sila ay mananatili sa loob ng piitan habang buhay. Tumango si Lyra ng dahan-dahan. Wala nang galit o pagnanais ng paghihiganti sa kanyang puso. Ang katarungan ay naibigay na, at ang nakaraan ay tuluyan ng nailibing sa ilalim ng lupa. Nang magsimulang lumubog ang araw, nag-iwan ito ng isang napakagandang kulay orange at rosas na liwanag sa buong kalangitan. Inihilig ni Lyra ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Rafael, habang ang kanilang mga kamay ay nananatiling magkakapit ng mahigpit. Pinagmasdan niya ang malawak na abot-tanaw kung saan ang isang kawan ng mga ibon ay malayang lumilipad sa ibabaw ng kalmado at asul na dagat na walang kahit isang madilim na ulap na nagbabadyang sumira sa kanilang kapayapaan. Ang hangin ng Batangas ay nadala ng maalat na amoy ng karagatan. Dahan-dahang inihihip ang buhok ni Lyra habang nilalanghap niya ang bawat segundo ng kanyang bagong buhay.
Isang buhay na kanyang ipinaglaban at sa wakas ay kanyang napanalunan. Sa bawat paghampas ng mga alon sa pino at puting buhangin ng Batangas, tila ba may dalang bulong ng kapayapaan na dahan-dahang naghuhugas sa bawat bakas ng sakit mula sa nakaraan. Nakatayo si Lira sa dalampasigan, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkawala ng huling sinag ng araw sa abot tanaw. Hawak niya ang kanyang sariling mga kamay, marahang hinahaplos ang simpleng pilak na singsing na suot sa kanyang daliri, isang simbolo ng bago at matatag na simula. Marami ang nagtatanong sa kanyang isipan, lalo na tuwing pinagmamasdan niya ang malawak at malalim na karagatan. Handa na ba siyang magpatawad? Ang pagpapatawad para kay Lira ay hindi nangangahulugang sasabihin ng tama ang ginawang pagpatay sa kanyang 3 anak ng pamilya Alvarado. Hindi ibig sabihin yon na lilimutin niya ang bawat gabi ng kanyang pagluha sa madilim na mansyon. Ang tunay na pagpapatawad na kanyang natagpuan ay ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa tanikala ng pot. Pinili niyang iwanan ang hustisya sa kamay ng batas at ng Diyos upang hindi na niya muling dalhin ang lason ng galit sa loob ng kanyang katawan. At higit sa lahat, pinatawad ni Lira ang kanyang lumang sarili, ang mahina, takot, at kamtsiuna si Lira na dating naniwalang kasalanan niya ang lahat ng kanyang pagdurusa. Sa wakas, pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kulungan ng sariling pag-uusig. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo sa buhay, kundi ang kakayahang tumayo at magtayo muli ng tahanan matapos lumipas ang pinakamalakas na baw. Natagpuan ni Lira ang kapayapaan sa bawat ngiti ng kanyang anak na si Nico habang naglalaro sa buhangin, sa mahinahon at ligtas na haplos ni Rafael na palaging nakatayo sa kanyang tabi, at sa bawat yakap ng mga kababaihan sa may-am na kanyang tinulungang makabangon muli. Ang kanyang buhay ngayon ay tila isang malinis na papel, handang sulatan ng mga bagong kwento ng pag-ibig, paggaling, at tunay na pamilya. Para sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, para sa mga ina na umiiyak sa dilim habang nagtatrabaho sa kusina, at para sa mga pusong nagtitiis sa ilalim ng mapang-aping pagsasama, ang buhay ni Lira ay isang paalala. Ang pamilya ay dapat maging isang ligtas na kanlungan ng pag-ibig at pag-unawa, hindi isang madilim na kulungan ng takot at pagdurusa. Ang utang na loob o tradisyon ay hindi kailanman sapat na dahilan upang hayaang apakan ng iba ang iyong dignidad at sirain ang buhay ng iyong mga anak. May pag-asa palagi para sa bawat babaeng nagpapasya na tumayo, magsalita, at ipaglaban ang kanyang sariling halaga. Pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay palaging darating na may dalang bagong liwanag. Dahan-dahang lumakad si Lira pabalik sa kanilang simpleng bahay kung saan nakabukas ang mga dilaw na ilaw, naghihintay ang mainit na hapunan na inihanda ni Tia Nora. Inakay niya si Nico, habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Rafael. Sabay silang pumasok sa loob, isinasara ang pinto, habang ang tunog ng gabi at ang marahang bulong ng mga alon sa Batangas ay patuloy na nagbabasbas sa kanilang tahimik at payapang tahanan.